Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 4, Quarter 4, Aralin 7. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa kagalingang pansibiko. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan. Una, natatalakay ang konsepto ng kagalingang pansibiko. Pangalawa, nabibigyan ng sariling pakahulugan ang kagalingang pansibiko. Pangatlo, nakapagtatala ng mga halimbawa ng kagalingang pansibiko. At pang-apat, natutukoy ang mabilisang epekto at matagalang epekto ng kagalingang pansibiko. Panglima, napahahalagahan ang kagalingang pansibiko na ipinamamala sa loob ng paaralan at sa komunidad na iyong kinabibilangan. Pang-anim, nakagagawa ng mga basurahan sa tahanan upang mahimok ang mga kasapi ng pamilya na maghiwa-hiwalay ng basura o segregation of waste. At pang-pito, nakabubuo ng isang talaan ng mga tungkulin sa pamilya, paaralan at komunidad na kinakikitaan ng kagalingang pansibiko. Unang araw. Gawain 1, KP or KB. Piliin mo ang tama. Tutukuyin ng mga mag-aaral kung ang isinasaad na pangungusap ay nagpapahiwatig ng karapatang panlipunan o karapatang pangkabuhayan. Isulat ang letrang KP kung ito ay tumutukoy sa karapatang panlipunan. Isulat naman ang letrang KB o karapatang pangkabuhayan. Number 1, karapatang pumili ng relihiyon. Ang sagot, KP. Number 2, karapatang maglakbay. Ang sagot, KP. Number 3, karapatan sa edukasyon. Ang sagot, KP. Number 4, karapatan sa pagmamay-ari. Ang sagot, KB. At number 5, karapatang makinabang sa mga likas na yaman ng bansa. Ang sagot, KB. Gawain bilang 2. Suri, larawan. Suriin ang larawan. Pipiliin ng mga mag-aaral sa loob ng kahon ang tinutukoy na tungkulin ng bawat larangan. Isusulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. A. Pagpapaunlad ng sarili. B. Pagpapakita ng paggalang sa kapwa gaya ng pagpila kapag bumibili sa butika. C. Pakikilahok sa Clean and Green program ng pamahalaan. D. Pakikipaglaban para sa kalayaan. At E. Pagpapakita ng pananampalataya sa Diyos. Unang larawan. Ang sagot, pagpapakita ng pananampalataya sa Diyos. Pangalawang larawan. Ang sagot, pagpapakita ng paggalang sa kapwa gaya ng pagpila kapag bumibili sa butika.
Pangatlong larawan. Pakikilahok sa Clean and Green program ng pamahalaan. Pang-apat na larawan. Ang sagot, pakikipaglaban para sa kalayaan. Pang-limang larawan. Ang sagot, pagpapaunlad ng sarili. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ano-ano ang mga konseptong may kaugnayan sa kagalingang pansibiko? Sagot, paggalang sa batas, pakikilahok sa komunidad, disiplina sa sarili, pagpapahalaga sa kapwa, at pagiging responsableng mamamayan. Pangalawa, ano ang iyong sariling pakahulugan sa kagalingang pansibiko? Para sa akin, ang kagalingang pansibiko ay ang pagiging mabuting mamamayan sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, pagtulong sa kapwa, at pagiging responsable sa mga gawain sa komunidad. Pangatlo, ibigay ang mga halimbawa ng mga kagalingang pansibiko. Sagot, pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan, pagtulong sa nangangailangan, pagsunod sa batas trapiko, pakikilahok sa mga programang pangkomunidad, at paggalang sa watawat at pambansang awit. Pang-apat, ibigay ang pagkakaiba ng mabilisan at matagalang epekto ng kagalingang pansibiko. Ang sagot, mabilisan, agarang resulta tulad ng paglilinis ng paligid na agad nagpapaganda sa kapaligiran. Matagalan, pangmatagalang epekto tulad ng edukasyon at disiplina na nakatutulong sa kaunlaran ng bansa o ng bayan. Panglima, paano mo napahahalagahan ang kagalingang pansibiko na ipinamamala sa loob ng tahanan, paaralan at komunidad? Ang sagot, tahanan, pagtulong sa gawaing bahay, paggalang sa magulang. Paaralan, pagsunod sa mga alituntunin, pakikisama sa klase. At komunidad, pakikilahok sa programa ng barangay, pagtulong sa kapitbahay. Pang-anim, paano mo mapapanatili ang kalusugan at kalinisan sa inyong kapaligiran? Ang sagot, pagtapon ng basura sa tamang lalagyan, pagsunod sa wastong pangangalaga sa sarili, pagtatanim ng halaman at pakikilahok sa clean-up drive. At pang-pito, ibigay ang mga tungkulin mo sa pamilya, paaralan at sa komunidad na kinabibilangan. Ang sagot, pamilya, tumutulong sa gawaing bahay, nag-aaral ng mabuti, paaralan, sumusunod sa guro at nakikilahok sa aktibidad. Komunidad, nakikilahok sa programa ng barangay at sumusunod sa batas. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Gawain 3, punan mo ako, susing salita ng aralin. Bubuuin ng mga mag-aaral ang mga salita ayon sa paglalarawan ng pangungusap. Isulat sa sagutang papel. Una, ito ay isang komunidad kung saan kabilang ang isang tao. Ang sagot, kalipunan. Pangalawa, ginagamit ang salitang ito upang tukuyin ang mga mamamayang bumubuo sa lipunan. Ang sagot, si Biko. Pangatlo,
Ito ay tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan taglay ng mga mamamayan ang kamalayang may pananagutan sila sa kanilang kapwa. Ang sagot, kagalingang pansibiko. Konsepto. Ang konsepto ng kagalingang pansibiko. Ang kagalingang pansibiko ay mga pagkakataong ginagamit ang sariling kakayahan para sa kabutihan ng nakararami. Kagalingang pansibiko. Ang kagalingang pansibiko ay isang sitwasyon kung saan taglay ng mga mamamayan ang kamalayang may pananagutan sila sa kanilang kapwa. Ito ang pinakamataas na kabutihang makakamit at mararanasan ng mga mamamayan. Ang kabutihang ito ay natatamasa sapagkat nanggagaling sa kagiat na pagtugon o agad-agad na pagtugon at pagmamalasakit ng kapwa mamamayan na kusang inihahandog ng individual na may pagkukusa at walang hinihinging kapalit. Mahalaga ang kagalingang pansibiko dahil tinitiyak nitong ang bawat mamamayan ay nabubuhay ng matiwasay at payapa. Ang maagap na pagtugon sa tungkulin at maayos na pagganap sa mga tungkulin ay ilan sa mga salig sa pagkakaroon ng kagalingang pansibiko. Higit na mapapadali ang serbisyo publiko kung ang bawat isa ay handa sa paglilingkod at pagtulong. Mas malawak ang maaabot kung nagtutulungan ang mga tao para mapahusay ang kalagayan ng lahat, lalo na ang mahihirap. Ipinapakita nito ang pinakamataas na antas ng pakikipagkapwa. Sa pagganap ng mga tungkulin sa lipunan, ang mga mamamayang may kamalayang pansibiko ay higit na nakatutuwang ng pamahalaan sa kanilang programa. Karaniwang sinasakop ng kagalingang pansibiko ang mga usaping may kaugnayan sa pangangailangan ng tao tulad ng edukasyon, kalusugan, kalikasan, hanap buhay at iba pa. Halimbawa ng kagalingang pansibiko. May masidhing pagnanais na makapaglingkod sa kapwa ng taos sa puso. Kusang loob na tumutulong sa mga nangangailangan. May pagmamalasakit sa kapakanan ng nakararami. Laging handa sa pagtulong sa mga nangangailangan nang walang inaasahang kapalit. Pagpapanatili ng kalusugan at kalinisan. Paglinang sa kakayahan at pagtitiwala sa sarili at pagiging disiplinado. Mahalaga ang pagkakaroon ng kagalingang pansibiko dahil tanda ito ng kakayahan ng isang lipunang namumuhay ng matiwasay, may pagmamalasakit sa kapwa at nangunguna sa kaunlaran. Ang bawat isa ay gumaganap ng kanilang mga tungkulin sa kapwa at sa bansa nang walang pag-aalinlangan. Sa pamamagitan ng gawaing pansibiko na paglilingkuran ang lahat, lalo na ang mga nangangailangan sa lipunan. Ikalawang araw. Ang gawaing pansibiko ay may panandalian at pangmatagalan ding epekto. Gawaing pansibiko, panandali ang epekto. Una, mga gawaing nagbibigay ng kagyat na lunas o solusyon sa problema. Pangalawa, pagbibigay ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyo at iba pang kalamidad. Pangatlo, pagsagip ng buhay kapag may aksidente. Pang-apat, pagbibigay ng agarang lunas sa mga nakararanas ng gutom at sakit.
Samantalang narito naman ang mga pangmatagalang epekto. Una, pagtuturo sa iba't ibang uri ng sports sa mga kabataan. Pangalawa, mga program at proyekto sa literacy. Pangatlo, pagbibigay ng pasilidad o kagamitan. Pang-apat, pagbibigay ng kabuhayan. At panglima, mga proyektong may kinalaman sa pampalakasan gaya ng pagbuo ng mga liga. Maaaring malawak ang sakop at pangmatagalan ang gawaing pansibiko dahil sa epekto na mayroon ito sa isang tao o pamayanan. Natatamasa ang epekto ng panghabang buhay dahil nabibigyang solusyon ang mga suliraning panlipunan tulad ng kamangmangan at kahirapan. May mga gawaing pansibiko na maaaring gampanan bilang grupo o bilang kasapi ng isang organisasyon. Ilang halimbawa ay sasamahan ng mga kabataan para sa kapakanan ng mga hayop at kalikasan at samahan para sa kapakanan ng mga katutubong Pilipino. Maaari namang malawak ang sakop ng pangmatagalan ang gawaing pansibiko na sinasalihan lalo na ng matatanda o nakatatanda. Gawain bilang 4. Bigyang kahulugan, bigyan ng sariling kahulugan. Batay sa pagkakaunawa, ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng sariling kahulugan ng kagalingang pansibiko. Kukumpletuhin ang pangungusap sa ibaba. Isusulat ito sa sagutang papel. Ang kagalingang pansibiko ay dugtungan ng iyong pagkakaunawa, ngunit narito ang aking pagkakaunawa. Ang pagpapakita ng kusang loob na pagtulong, pagmamalasakit, at pakikilahok sa mga gawain na makakatulong sa kapwa, paaralan, at komunidad ng walang inaasahang kapalit. Gawain bilang 5, epektong dulot. Alamin mo. Ang mga mag-aaral ay tutukuyin kung ang isinasaad sa pangungusap ay may pangmatagalang epekto o panandaliang epekto. Iguguhit ang puso kung ito ay pangmatagalan at iguhit naman ang bituin kung panandaliang epekto lamang. Number 1, pagbibigay ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyo at iba pang kalamidad. Ang sagot, puso. Number 2, pagtuturo ng pagbabasa at pagbilang sa mga kabataan. Ang sagot, bituin. Number 3, pagtuturo ng mga iba't ibang uri ng sports sa mga kabataan. Ang sagot, puso. Number 4, pagbibigay ng tulong sa mga nanlilimos. Ang sagot, star. Number 5, pagsagip ng buhay kapag may aksidente. Ang sagot, puso. Ikatlong araw. Paglalapat at pag-uugnay. Gawain bilang 6. Ugnay-unawa, ating ilapat at iugnay. Sa bahaging ito, itatala ng mga mag-aaral ang kanilang mga pananagutan sa pamilya, paaralan at komunidad na nagpapakita ng kagalingang pansibiko. Gawing gabay ang mga halimbawa sa ibaba. Unahin natin ang pamilya. Pagtulong sa mga gawaing bahay, paggalang sa mga nakatatanda, pagsunod sa utos ng magulang at pag-iimpok ng pera. Paaralan, paggalang sa mga guro, pagtutulungan ng mga mag-aaral, pagsunod sa alituntunin ng paaralan, at pagpapahalaga sa kaayusan ng silid-aralan. Komunidad, pagtapon ng basura sa tamang tapunan, pagtatanim ng puno at halaman,
pagtulong sa mga nangangailangan at pakikilahok sa mga gawaing pampamayanan. Gawain 7, kabutihang dulot, ilista mo. Batay sa mga natutuhan ng mga mag-aaral tungkol sa kagalingang pansibiko, maging sa mga gawaing may panandalian at pangmatagalang epekto sa mga mamamayan, sila ang mga mag-aaral ay maglilista ng mga nagagawa o naisa sa katuparan ng pamilya, paaralan at komunidad sa kalipunan o community na nagbibilang sa may pangmatagalang epekto. Pamilya, pagtuturo ng mabuting asal sa mga anak, pagpapahalaga sa pagtutulungan at respeto, pagtuturo ng tamang paggamit ng yaman ng pamilya, at pagpapahalaga sa pagtitipid at tamang paggamit ng pera. Paaralan, pagtuturo ng disiplina at responsibilidad, pagtuturo ng tamang pangangalaga sa kalikasan, pagsasanay sa pagiging leader at mabuting mamamayan, at pagtuturo ng tamang pagpapasya sa buhay. Komunidad, pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan, pagtatanim ng puno at paglilinis ng kapaligiran, pagsasagawa ng mga proyektong pangkabuhayan at pagtutulungan sa mga programa para sa kalusugan. Gawain 8, tugon, waste segregation. Isa sa mga halimbawa ng kagalingang pansibiko ay ang pananatili ng kalusugan at kalinisan. Bilang tugon, ikaw ay gagawa ng segregation of waste sa inyong tahanan. Lagyan ito ng palatandaan o karatula na nabubulok, hindi nabubulok at nare-resiklo. Kuhanan ito ng larawan at ipakita sa iyong guro. Narito ang rubric, pamantayan, trash bin, label, punctuality. 5 puntos ang pinakamahusay, 3 puntos naman may kulang. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto, kagalingang pansibiko. Kahulugan. Ang kagalingang pansibiko ay isang sitwasyon kung saan taglay ng mga mamamayan ang kamalayang may pananagutan sila sa kanilang kapwa. Halimbawa ng kagalingang pansibiko. Una, may masidhing pagnanasang makapaglingkod sa kapwa ng taos sa puso. Pangalawa, kusang loob na tumutulong sa mga nangangailangan. Pangatlo, may pagmamalasakit sa kapakanan ng nakararami. Pang-apat, laging handa sa pagtulong sa mga nangangailangan nang walang inaasahang kapalit. Pang-5, pagpapanatili ng kalusugan at kalinisan. Pang-6, paglinang sa kakayahan. Pang-7, pagtitiwala sa sarili at pagiging disiplinado. Narito naman ang pangmabilisang epekto. Una, mga gawaing nagbibigay ng kagyat na lunas o solusyon sa problema. Pangalawa, pagbibigay ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyo at iba pang kalamidad. Pangatlo, pagsagip ng buhay kapag may aksidente. At pang-apat, pagbibigay ng agarang lunas sa mga nakakaranas ng gutom at sakit. At ang panghuli, ang pangmatagalang epekto. Una, pagtuturo ng iba't ibang uri ng sports sa mga kabataan. Pangalawa, mga program at proyekto sa literacy. Pangatlo, pagbibigay ng pasilidad o kagamitan. Pang-apat, pagbibigay ng kabuhayan. At pang-5, mga proyektong may kinalaman sa pampalakasan gaya ng pagbuo ng mga liga.
Pagninilay sa pagkatuto. Pamprosesong tanong. Bilang isang mag-aaral, paano mo napapahalagahan ang kagalingang pansibiko na ipinamamala sa loob ng paaralan at sa komunidad na iyong kinabibilangan? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Dumako na tayo sa ating pagsusulit. Tungkulin ko sa bayan ko. Social responsibilities. Susuriin ng mga mag-aaral ang mga sumusunod na pangungusap tungkol sa pagbibigay halaga sa mga kagalingang pansibiko. Isulat ang T kung tama ang isinasaad sa pangungusap at isulat ang M kung di wasto. Number 1. Pinaghihiwa-hiwalay mo ang mga nabubulok at di nabubulok na basura. Ang sagot, T. Number 2. Ikaw ay nag-organisa ng isang liga ng basketball sa barangay. Ang sagot, T. Number 3. Nagtatapon ikaw ng basura sa kalye. Ang sagot, M. Number 4. Ikaw ay nakikilahok sa Clean and Drive program ng inyong barangay. Ang sagot, T. At number 5. Binalik mo ang sobrang sukli sa tindahan. Ang sagot, T. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Ang mga mag-aaral ay lalagyan ng bituin kung ang isinasaad sa pangungusap ay naisagawa na nila. Narito ang mga sitwasyon. Una, nagsasauli ng sobrang sukli sa tindahan. Pangalawa, tumutulong sa matandang tumatawid sa kalsada. Pangatlo, nakapagbibigay ng mga maayos at malinis na damit at gamit sa mga nasunugan. Pang-apat, nakikibahagi sa paglilinis at pagpapaganda ng kapaligiran. At number 5, nagbibigay ng tulong sa mga pulubi sa kalsada. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!